Pagsuspinde sa lahat ng proceedings tungkol sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng Constitution, ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Yusek March at lahat po ng tagapakinig po at tagapanood ng Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, ano po ang dahilan ng suspension sa lahat ng proceedings tungkol dito sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon? Ma'am Nina, Yusek, ang nakita po kasi ng COMELEC upon our review of our own resolution po, ay mayroong mga bahagi po dito na hindi nag-a-address ng mga developing at mga ensuing issues. Siguro po, magbigay ako ng ilan, tulad po dun sa ating pagbibilang po ng signatures dun sa initiative page. Meron po kasi dito na paano po kung merong tututol doon sa pagbibilang ng aming election officer. Ano ang mekanismo para i-escalate o i-protesta ang naturang pagbilang, pagsasama o hindi pagsama sa bilang. Ikalawa rin po yung mekanismo po para kung sakaling meron pong lalapit sa amin at sasabihin pong binabawi ang kanyang pirma for whatever reason. Sapat na po ba ang panunumpa o kailangan mag-execute ng affidavit? Ganito po ang mga questions na nade-develop in case na pupunta na rin po kami sa verification. Paano po magpoprotesta kung binerify o hindi binerify ng aming election officer yung mga pirma ng aayon sa database namin. At bilang panghuli po, paano yung mga punto po ng signature buying na lumalabas po ngayon. Hindi po kasi eksaktong tumutugon yung ating Omnibus Election Code na Section 261A sa vote buying. Pero hindi rin po pwedeng baliwalain ng COMELEC ang ingay po ng signature buying. Kaya ito po yung mga naistugunan namin sa mga ilalabas po naming resolution at in the meantime, sinususpend po muna namin ang effectivity ng Resolution 10650. Director Rex, base po sa inyong pinakahuling data, gaano na po ba kalaki ang bilang ng mga nag-participate sa signature campaign para sa People's Initiative na ito? At ano po ang mangyayari sa mga natanggap ninyong signature forms? As of 1 p.m. yesterday po, meron na pong 1,129 cities and municipalities po na nakatanggap at nabilang na po namin yung kanilang mga signatures. Ito po ay nagko-comprise sa 210 legislative district. As to the total number po ng ating mga pirma na nagalap, wala pa pong idea ang COMELEC dahil ito po ay malalaman lang namin kapag ito ay napagsama-sama na at na-file yung isang petition for People's Initiative sa amin na hindi na nga po umabot sa ganon dahil as of 1 p.m. yesterday, hindi na po tatanggap ang kahit anumang opisina ng COMELEC ng mga signature pages po. Okay, so hindi na kayo tatanggap, pero maaari pa rin po bang mangalap ng pirma tungkol sa People's Initiative kahit suspendido ang proceedings at hindi na nga kayo tumatanggap dyan sa COMELEC? Tama po, hindi naman po pinipigilan yung pangangala po na ex parte ng mga proponents po nito. Yun lang po ang pipigilan namin, hindi po namin tatanggapin, hindi po namin bibilangin anuman pong isubmit sa kanila. Ngayon po dun sa natanggap na po namin at nabilang, na in the meantime po, under custody naman po namin ito at safe keep lang muna namin at kung ninais po nilang bawiin ay susulat lamang po at magre-request po sila sa amin dito. Director Rex, kung indefinite suspension nga ito, ano po ang inyong kinakailangan upang ipagpatuloy ang proceedings para sa People's Initiative to amend the Constitution? Mula po noong pinagutos ng Commission and Bank kahapon ng suspension pending review po ng Resolution 10650 ay sumusulong na po ang pag-aaral namin ng line by line, provision by provision ng Resolution 10650. Kasi po, sabi nga po ni Commissioner Maceda, first time po na magagamit sa ganitong proceedings yung aming resolution at kaya po naglabasan ng iba't ibang issues na mukhang lumalabas po ay walang katugunan tayo makikita doon sa mismong resolution. Kaya nga po itong balakin po ng COMELEC, isa-isa pong rerepasuhin at nais po namin maglabas ng susunod na resolution na mas maayos. Although wala po kaming ma-commit na timelines, Ma'am Nina, si Yusek March, ang sinasabi po namin pag naglabas po muli ang COMELEC ng bagong resolution, ito po itutugon na sa lahat ng issue po na lumabas ngayon. Okay, meron po tayong tanong dito, sir, mula sa ating kasamahan sa media na si Sandra Aguinaldo ng GMA News. Sabi po niya, alam po naming independent body ang COMELEC. But we just want to get your comments because on the same day that you announced that COMELEC will review resolution number 10650, Senate President Zubiri also said that the President wanted to stop People's Initiative. Nagkataon lang po ba ito? And what triggered COMELEC's decision to review resolution number 10650?
wala naman pong tumawag sa amin o nag-pressure o hindi kaya po humiling na itigil po namin ang proseso. Alam naman po natin yan na kailangan manatiling independent ang COMELEC. Sabi nga po namin ni Chairman Garcia, kung kami papanig sa isang bahagi ng petisyong ito, sa kaliwa man, sa kanan, opposition or proponent, kami rin po magiging biktima ng aksyon na to at hindi po namin pwedeng gawin yan dahil mandato po namin sa Constitution na kami maging independent. Siguro po nagkataon lamang na ganun po yung mga pangyayari dahil simula nga po nung naglabasan isa-isa ang mga issue, kami rin naman mismo po ang nagsabi na kailangan na namin i-review yung aming resolution. Kaya nga po ito ang naging desisyon kahapon, itigil muna and in the meantime ay para po maging maayos. Ang nakikita po kasi namin worst case scenario dito, Ma'am Nina, Yusek March, halimbawa sumulong po tayo sa People's Initiative at nagkataong inakyat tayo sa Supreme Court. What if po ang maging dahilan pa ng pag-deny o pag-invalidate ng Supreme Court ay ang kakulangan sa COMELEC resolution. Napaka-unfair naman po sa proponents nito dahil pagkatapos ng lahat, made-decline sila, made-deny dahil sa COMELEC resolution na kinulang. On the other hand naman po sa ating mga oppositors, hindi po sila maaaring nabigyan ng tamang pagkakataon o due process under COMELEC resolution. Kaya nga po lahat ito ay nais-ayusin na po ng COMELEC. Sir, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng COMELEC sa inihain na resolusyon sa Kamara na humihimok sa COMELEC na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa bago ipagpatuloy ang voter registration sa September? Naku, tuloy-tuloy po ang paglilinis po ng COMELEC sa listahan po namin. Base nga po doon sa record natin noong nakaraang taon, halos 500,000 ang nalinis po natin. At tuloy-tuloy po yan, hindi po kami tumitigil. Kasi nga po ang inaabangan na po namin, yung dati po nating listahan, practically malinis na po yan. Ngayon po napapasok muli tayo sa ating voters registration sa February 12. Asahan nyo po na kada mag-a-apply, any form of application mo niya, bago, registration, transfer, correction, yan po ay idadaan namin sa cleansing pot para masiguro walang double or multiple registrants. Makakaasa po kayo dito. Alright, so mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po. Ang inyo pong COMELEC ay patuloy na naghahanda para sa 2025 election. Samahan ninyo po kami habang ang aming mga procurement mula po sa makinang gagamitin sa transmission, sa internet voting ay nila-livestream po namin sa Facebook at sa YouTube. Ito po itulungan niyo po kami magbantay sa gayon po makamit ng ating bansa ang pinakamagandang teknolohiya sa most advantageous price para sa government. At hiling po namin muli, sana po yung ating mga kababayan na hindi pa rehistrado, tayo po yung makilahok sa voters registration na gagawin sa February 12 at tatagal lamang hanggang September 30. Halos 7 buwan po ito. Sana po hindi na magkaroon ng dahilan para hindi magrehistro at higit sa lahat sana po huwag tayo magsiksikan doon sa mga huling araw po ng registration. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.